Okay. Ay, ayan ha. Okay, so I do apologize kung may narinig kayo na ingay in the background. Ayan, and I hope na nagwo-work ang ating noise cancellation. Ayan. So hello my dear. Hello, hello, hello. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, my dear, is ang iyong first 15 days of September. This is from September 1 hanggang September 15, 2025. And this is a general reading. So, paalala lamang po na ang gagawin natin today ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. I just hope talaga gumagana yung noise cancellation natin dahil kung kailan naman talaga ako magre-recording, doon naman talaga sumabay yung manok, okay? So, ano pa ba? Sa mga gusto magpa-private reading, my dear, nilagay ko sa description box down below yung link ng ating Facebook page and WhatsApp number. So, just PM me. Huwag pong mahiya magtanong. Ayan, huwag pong mahiya mag-inquire and I am willing naman po or ready to respond to your any inquiry. Ganon, okay? So, let's go na tayo, my dear Leo. Okay, Leo tayo. Leo, okay. So, 8 cards tayo, my dear. Let me see. So, tingnan natin. Leo. Okay, hanapin na natin yung first card mo. Okay, we have here the energy of the moon card, okay? So, sa paglabas ng moon card, my dear, ang nakukuha ko dito is more on your inner self, okay? Nakukuha ko is more on parang discovering kung ano ba talaga yung gusto mo. Facing your fears. Okay, yun na naman nakukuha ko sa card na to. Discovering something inside you, kung anong gusto mo. And facing your fears. Okay, ganon. Getting out of your comfort zone, pwede din. Okay. Clarify na natin kaagad yung card na yan. Okay, let's clarify your card. Ganda. Actually, ang ganda ng energy ng moon card. Okay. Facing your fears. Yung facing your fears pa lang, my dear, bongga na yon. Maganda na yon, okay? Discovering yourself, okay? Discovering things, okay? Guess what? Nahulog na card is the High Priestess, okay? Wow. So, revelation, okay? Revelation. Perfect combination yung dalawang card, my dear, because the High Priestess is connected sa energy ng revelation, okay? So, may mga bagay ka natutuklasan sa sarili mo, my dear, sa mga araw na ito, okay? Na, ay, magaling pala ako dito, ay, kaya ko pala to, yung mga ganon. You're discovering things on yourself, okay? So, there's a tendency din, my dear, na baka meron ka ring different way of analyzing things, okay? Kasi si High Priestess, medyo malalim talaga yan siya, my dear, okay? Posibleng sa usapin ng spiritual. And facing your fears, okay? Baka na-analyze mo, bakit nga ba ako natatakot? Bakit nga ba nangyayari to? Bakit nga ba merong fears inside my heart? Okay, yung ganon. So, getting out of your comfort zone, okay? When you get out of your comfort zone, that is connected sa energy of facing your fears. Kasi, siguro baka umabot na sa punto na, bakit nga ba ayoko gawin tong bagay na to? Eh, samantalang wala naman ako masamang gagawin. Ano ba yung kinakatakutan ko? Ano ba tong bagay na to? And at the same time, my dear, revelation, okay? So, expected mo rin, my dear, na baka meron din mga revelation, my dear. If you have any question, my dear, sa mga araw na ito tungkol sa sarili mo, tungkol sa mga bagay-bagay, sa paligid mo, I can feel na parang may clarity, okay? Parang meron ka malalaman, meron ka madi-discover. I just love the energy, my dear. It's more on parang nakakakuha ko na parang point. Alam mo yung parang nagsusulat ka, tapos may point sa dulo. It's more on parang ending ng mga bagay-bagay. Okay, yun ang nakukuha ko sa card na to. I just love the energy, promise, my dear. To the point, my dear, na you're facing your fears, ulitin ko, at you are discovering new things sa sarili mo, my dear. Napakaganda nun, my dear. Okay, napakaganda. Very, very nice. Okay? So, expected mo yan sa first 15 days of September. Okay? So, tingnan natin, my dear. Additional cards. Leo. Okay. Balancing also, okay? Balancing kung ano yung mga bagay na gagawin mo, which is na-analyze mo kung ano yung mga magiging benefits nito para sa sarili mo at kung ano yung mga magiging
advantage and disadvantage, my dear, nung mga bagay na yon. So I can feel, my dear, na parang may nababalance, okay, between right and wrong, and hindi ka rin nagpapadalos-dalos, my dear, sa mga decision making na gagawin mo sa mga araw na ito. Okay, so let's go tayo, my dear. Next card. Tingnan natin. Okay, we have this one, the World card. Wow! Okay, completion. 'Di ba sabi ko kanina parang nakakakuha ko ng tuldok. And sa tarot, sa major arcana, si World card is the ending. Okay, yung last na siya. Kumbaga para magpo-full card na siya ulit. Okay, so ka-clarify na natin yan kaagad. Okay, paki-clarify po ang ating World card. Clarification ng ating World card. Oh! Okay, yan oh, nahulog dalawa. Okay, we have here the Death card, the Nine of Sword. Okay, ang ganda. Ang ganda ng card mo, very powerful. Okay. So, sabi ko nga kanina, revelation, ending. Sabi ko kanina, 'di ba, ayan no, anxiety, overthinking, ayan, sa energy na 'to. Mag-e-end to lahat, my dear. Mag-e-end to, my dear. And yung mga bagay na kinakatakutan mo, mag-e-end to lahat, my dear. And maganda yung ending niya, my dear. Maganda yung magiging effects. Maganda yung magiging benefits sa'yo, my dear. Okay, sobrang ganda. Revelation, okay, revelation of secret over here. Tinutulungan ka ni High Priestess, okay. Outside and inside of your circle, okay, may nangyayari. Balancing, my dear, kung ano yung magiging pros and cons, my dear, ng mga action mo. Sobrang ganda. As in, itong card na to, itong tatlo na to, okay, talagang grabe yung transformation, my dear, na ginagawa ng first 15 days of September para sa'yo. Here, you are making wonderful changes. As in, ang gaganda ng mga changes, my dear, na ginagawa mo dito. You're cutting off things, my dear, sa buhay mo, okay? And you are decided, my dear, na umpisahan yung mga bagay-bagay, facing your fears, okay? Yung mga bagay na nagkakos ng anxiety sa'yo, overthinking sa'yo, my dear, ayan, nag-end na rin siya, my dear. Mga questions sa utak mo, nagdudulot ng stress sa'yo, my dear, mag-end na rin siya, my dear. And I'm not surprised, actually, napawawa ko, pero hindi talaga ako masyado hindi ako nagtataka. Okay? Kasi bakit? High Priestess and the Moon card is a very, very powerful na combination sa tarot. Okay? In and out sa sarili mo, my dear, meron kang malalaman. Okay? And I love yung energy, my dear, ng in. Kasi parang nadidiscover mo, my dear, and parang finally, parang na-overcome mo yung limitation mo, yung mga bagay na parang nagsasabi sa'yo noon na, ay hanggang dito ka lang, Leo, hindi mo na magagawa yan, hindi na pwede yan. Parang this time teka lang, may tapang, okay, may tapang, mayroon ka ng alam mo yun, you are ready to gagawin ko na to, ano ba bang kinakatakutan ko, bakit ba ako parang ganito, yung mga ganon. And at the same time, sinusupport yun, my dear, ng energy ng first 15 days of September. Kasi, nakikita, kumbaga nagkakaroon ng clarity and nakakatulong yun, my dear, sa paggawa mo ng decision, okay? Hindi lang inside, pati outside, kumbaga combo yung dalawa. I love the energy, my dear. And itong card na to, perfect to, my dear. As in, super, super perfect. Parang sinasabi mo dito, my dear, na pagod na ako. Parang tapos na tong pagtatago, tapos na tong ganitong eksena. Parang you're putting end, my dear. You're putting end sa mga bagay na nagpe-prevent sa'yo para mag-grow, nagpe-prevent sa'yo, my dear, para ma-enjoy yung life. Yung ang ganda. Like, wala talaga siyang eksaktong words na may describe ko kung ano yung nangyayari dito sa card na to. Sa reading mo, my dear, okay? So, let's go tayo, my dear. 8 cards lang dapat yan, my dear. Kaso nagsama itong Death card at saka yung Nine of Sword, okay? Okay? We have here the King of Pentacles, okay? So, kung i-aakyat ko tong Nine of Sword dito, okay, problema sa usapin ng pinansyal yan, my dear. Okay? So, yung mga problem sa usapin ng pinansyal, ayan, nare-resolve mo na, my dear. Hindi ka na nag-overthink. Nakakaisip ka na ng paraan kung paano mo mare-resolve yung mga problema mo. Okay? And you are
decided na. Hindi na to yung typical, my dear, na urong-sulong na meron ka maiisip na solusyon sa problema mo and then eventually magba-back out ka. No, hindi to yung area na to. Ito talaga, my dear, pag naisip mo talaga siya, talagang gagawin mo talaga siya. Okay? So, ibabalik ko siya dito and ika-clarify ko tong King of Pentacles. Okay, ka-clarify ko yan. Okay, we have here the energy of the Six of Wands, energy ng success. Ganda ng reading mo, darling. Ang ganda. Congratulations, okay? Ang laking factor ng energy ng Moon at saka ng High Priestess. Sobrang laki. As in. Alam mo yung typical na parang ang one way to describe tong reading na to is actually ang daming way para i-describe to, pero ang pinakamalakas siguro na kayang i-describe tong reading na to is hindi ka natakot. You're not afraid. Ayaw mo ng takasan. Kung ano man yung mga bagay na yan, haharapin mo na and tatanggapin mo. And dahil ganun yung nangyayari, ito nangyayari sa life mo. Ang ganda, honestly, ang ganda. Okay? Last two cards tayo, dear. Last two cards. Let me see. Last two cards, okay? Ang ganda. Lalo na sa usapin ng pinansyal, very, very good. The Strength card, okay? Leo energy, Strength card. Okay? Ayan. Leo energy. Paki-clarify nga yan. Okay? Paki-clarify. We have here the Wheel of Fortune to try again. Diba? To try again. So, ang mangyayari sa inyo, my dear, sa first 15 days of September is just like getting out kung ano yung mga bagay, mga blockages, negative energy, mga bagay na pumipigil sa'yo, mga negative thoughts, overthinking, okay? Discovering yourself na kaya ko palang gawin to, buong tapang, lakas ng loob, na harapin kung ano man yung mga bagay na yon. Determinasyon. Okay, determinasyon na gawin yung bagay na yon. And at the same time, my dear, ayoko lang masyadong i-bold, my dear, pero meron din mga revelation sa paligid mo. Okay, may mga revelation din, meron ka rin mga mapapansin, and I think that will help you, my dear, para mag-decide na, okay, magde-death card na, over na, like connection, kung meron mang connection, like clarification, kung dapat ba mag-stay, okay? We have here the 5 of Cups, okay? Ayaw mo nang umiyak. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Ayaw mo nang umiyak. Ayaw mo nang magluksa sa mga bagay na... Actually, ang laking tanong sa'yo eh. Bakit nga ba ako nagkakaganito? Yung parang, di ba? Bakit parang nilimitahan mo yung sarili mo, my dear, na parang nagpakain ka na lang doon sa buong senaryo. Pero I'm so happy, my dear Leo, kasi hindi ka na-take over ng kung ano man yung nangyayari sa buhay mo. Although, yes, talagang naramdaman mo talaga siya at ininda mo talaga siya. Pero, nagising ka eh. Meron nangyari, my dear, ngayong first 15 days of September na finally help you to actually just accept na ito yung situation and ito yung dapat kong gawin. And, the rest is history. Di ba? Ang ganda nung reading mo, my dear. You're finally like letting go. Kung meron ka rin mga bagay na hirap ka talagang mag-move on or hirap ka talagang i-let go, this is the time, my dear, that you are finally decided, my dear, na wala na. Let go na kita, bibitawan na kita. Kasi you are not serving anymore. Hindi ka na talaga nakaka-help or something. Ang ganda lang talaga ng energy mo, my dear. Very, very nice. Okay, and you will try again. If just in case fail ka or hindi naging successful yung first attempt mo sa mga bagay-bagay, expected mo, my dear, first 15 days of September, you will try again. Susubok ka ulit. Susubukan mo ulit. Lalo na, my dear, sa usapin ng pinansyal. And ginagaranteed, my dear, ng card natin that you will be successful, that you will make it, diba? Ang team song mo, my dear, is I can make it through the rain. Okay? So, my dear Leo, ito ang iyong reading para sa iyong first 15 days of September. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.